mga maayong kalambuan nga gihatag sa GSIS Dipolog, especially GSIS Dipolog branch, kay sila nagasaulog sa ilang ika-41 kasamaran sa pagkahimugso. Murag di punta maglagyo di ay manager kay ang Dapitan City Water District na himugso sa 1981. So, we'll be celebrating the 40th anniversary this year. So, daghang salamat and happy Sunday. Thank you so much, GM Alimarlo Dagpin sa Dapitan City Water District. And we have also with us ang ato ang board member sa 2nd District sa Buanga del Norte, panelist nato sa Kapihan sa Dipolog, board member Ronilio Boili. Good morning and happy Mother's Day to you and your wife. Mamuntag nita itong mother sa niyo. Si Alimarlo pa bahala ng di mo tabang ang inahan sa kanunang panabay, basta bahala ginahan, basta magkatabang. Mamuntag especially sa itong manager, Manager Manuel, yung mga officers sa DSIS. Happy anniversary. Thank you. Dayon, tuyo yung ganibit, bisag bawal sa senior. Kay member ng bugos DSIS, na nagkagay kong concern sa ipadala, o ako pong mismong concern. So, fit and fitting yun nga okasyon. And again, happy anniversary. Salamat tayo. Okay, thank you so much, Board Member Ronilio Boili. And we have also with us Attorney Belen James Limbago. Good morning, Attorney, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Happy Mother's Day. Maayong buntag sa tanan og salamat sa greeting. Happy Mother's Day pod sa tanang mama og nag-ako sa pagkamama sa tibuok kalibutan. Katong mga inatay pa, ma'am. Ang mga inatay. Nag-inatay na. So, daghang salamat sa pag-imbita ka namo o pag-holdere. I hope na for the rest of the day na atong session mahimong fruitful kini o kami makapadlangat sa among mga miyembro sa mga bagong programa namo o makatubag sa ilang mga concerns. Maayong buntag. Okay, good morning also. And good morning ato kang Julio Salaveria, ang atong panelist nga nag-monitor karon, si PA panelist ato sa Department of Trade and Industry, nakaungong na yan mga pungapana ngadto sa GSIS. And also, we would like to acknowledge ang ato ang one of the officer here sa GSIS Dipolog, si Dr. Manuel Omamalin. Good morning, Doc, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning sa tanan, good morning sa tanang laminaw karong buntaga. May I greet all mothers, happy Mother's Day. And salamat usab nga ang Kapihan sa Dipolog nagapaghigayon karon sa among building sa GSIS. Isip culmination sa among 41st anniversary. So, salamat o mayong buntag. Okay, thank you so much. Let's start the ball rolling. Sir Leo, 41st year anniversary celebration of GSIS. Do you think in your existence for the past 41 years in Zamboanga del Norte and the other provinces and the cities in your area of responsibility, do you think you have made the difference, you have made your existence being felt in the people of especially GSIS members in this area of the country? Okay. Before I will answer that, let me take this opportunity to give you a brief history of GSIS Dipolog branch. Go ahead, sir. Our branch office was established in April of 1980, but we started operations. We opened to the public on May 5, 1980, with only 20 personnel, covering 16,000 members within the area of Misamis Occidental and Zamboanga del Norte. We are product of two branches. No? Ang among mga mother branches are Zamboanga City branch and Cagayan de Oro branch. So this is our third building and our own building na gyud.
we started, our first building of GSIS was at Provincial Government Office at Zamboanga del Norte Convention Center. We stayed there for 7 years, and then after which we transferred to General Luna Street, until from 1988 to 2000, and then in 2000 lumipat na po kami dito sa aming branch, this office that we are now occupying, amo na gyud ni. And then to pay tribute, ang atong first branch manager was Mr. Hilarion Fermisa. And then our assistant branch then was, branch manager was Attorney Felicissimo Ferraris, who later became a vice president. So I will have to mention Ma'am Aurelia Dalugbog, also a former manager, Taga diri na siya. taga diri gyud, Ato Agyod, who provided all this information. Ang pinaka-significant na nangyari sa GSIS was yung transition from the manual transactions before to the full automation that we are having right now. And as far as kanang mga services are concerned, siguro it is not for me to tell you, pero siguro the figures will tell you, the reports, the news will tell you kung ang presence namin I felt by our members, at right now as I speak, we are still number 1 sa atong GFAL granting nationwide, ma'am, since the start of the GFAL in 2018 until today, number 1 pa rin tayo. So it's an achievement, that we share with our stakeholders. And then sa service desk din, I mean, as far as yung services lang yun, we are proud to announce that we will be resuming service desk next month in Siocon, pero it's going to be a limited form of services lang muna because of we have to abide with the kanang minimum health and safety protocols. So there will be no face-to-face muna. Instead, we will be bringing along yung transaction drop boxes and the distribution of cards and meeting with mga kanang mga heads of agencies it's a soft, di ba? Soft resumption lang, soft resumption of service desk. Okay, so you had mentioned a while ago, before silang Attorney Limbago o si Dr. Mamali, you mentioned a while ago nga paano top mo sa GFAL? Yes. And The we whole share that country? with, yes, everyone. Opo. Does it mean to say nga palautang ang atuan mga Hindi. palautang kay Asa- GFAL, hindi. mga loans mo na, di ba? Hindi. So palautang di ay Dili. So pwede po. Sige. Pero if we're going to also look at the number of people Yes, na nakatabang ni, because ang goal yun, the objective of the program is to help alleviate, Yes. to improve the financial capacity sa atong mga miyembro through kaning buyout loan program. Daghan yun ni nakatabang na. Okay. More than 10,000 na mga miyembro sa tibuok na Zamboanga del Norte and Misamis Occidental. Okay, so before sa questions no, si Attorney Libago, will you please share to us, Attorney, ang sa ang concentration focus on the work here in the GSIS? Since I pagbalik na ko diri sa Dipolog in 2013, frontline ko, Services Division, diri ko na-assign. It was on April 16th, just last month, nagbalhin mi, nag-exchange mi ni Ate Jinky. And so, ang ako akarong jurisdiction na nasa billing and collection and reconciliation of accounts. Ma'am, I want to go back to how is your question earlier na have we made our presence felt Yes. ang GSIS? Kanang I think shared niyo sa uban na sentimento sa mga members nga kung maapikan sila o nya tingbayad na sa tuition
nasa lay dali-dali nga kadaganan. Kadaganan, oo. In kaso kung na ay emergency sila, no? So naalang sila card, di na sila daghan pang fill upan, kinsay atubangon, muadto lang sila sa kiosk, and within 3 days from approval ng ilang AAO, available na sa ilang card. Kaya kung muadto ka sa Bambo pananglitan ng huwam, magdala ka pag collateral, daghan ka pang papirmahan, unya daghan ka pang atubangon. So I do believe that we made a significant contribution to society. Pagsulod na ako sa GSIS, nakita na kong records kong papa. Regular din nating enroll. GSIS loan na. Oh. So, murag kuan kasi mo ano kay sa imong papa, then here you are, you're working in GSIS. so parang ako, it send us to school and help us finish get our diplomas. Tama. So, ano siya? Yeah. So, GSIS has really helped a lot sa imo ala personally in your family, no? Yeah. So, we can share that, no? Also. And also it is true. Yes. Actually, mo na yung usa sa mga kanabitang kapoy na, sige lang. Kaya nakatabang ka. Kung may ng member nga, thank you ma'am, ang retirement hindi nakasave sa kumbana, kaya mo nagipatambal na siya so everything's okay na. Sa kapoy pa. Yeah. Kaya pa rin. I'm sorry. I'm sorry, I have touch a nerve. That's how we Yeah, have so, inana ka-attach, no? Inana mo ka-attach sa GSIS. And so are we, kay government employees, no? Okay. So, thank you so much for sharing your life story with GSIS. Then, arita to rin. Emotional si ma'am. Arita kang Dr. Mamaling since natakaroon sa pandemic. So, unsa po ang mga benefits, unsa po ang makuha ng mga program sa mga GSIS members diri sa inuha po nga department, Dr. Mamaling, please. Ang GSIS dili lamang nag-offer og mga loans, no, pero naasab sila yung program nga kung ang government employee magdaot, ma-injured or mamatay due to employment, nasad sila ay madawat din sa GSIS, no. So man ni ako na lang explain. Yes, sir. Go ahead, please. Kay, harang na ibawan po, although knock on wood ba ni? Mag-amputa nga, walay nahitabo, pero just the same, we'd like to know. Yes. Go ahead, please, Dr. Mamalim. Sige, thank you. So every government employee, kung mag-apply tag trabaho din sa gobyerno, we are required to submit a medical certificate, undergo a medical examination indicating that we are fit to work mentally and physically sa gobyerno. But during the course of employment, nadyo yung mga instances nga mga unfortunate events will happen that an employee become disabled, no. Disability, it might be mild or worse, no. So because of this, the government has two laws to give benefits to this disabled government employee. One law is the Presidential Decree 626, otherwise known as the Employees Compensation Law, Okay. which was approved by President Ferdinand Marcos on December 27, 1974. And the other law is the GSIS Act of 1997, Okay. which is also the Republic Act 8291. So the GSIS is mandated by law under the Employees Compensation Law to give benefits or to implement or administer the benefits to the government sector. Ang SSS sa
sa private sector, no? Covered under the employees compensation law are all government employees, whether he is permanent, casual, temporary, and also all uniformed personnel of the armed forces of the Philippines and also the Philippine National Police, no? The sickness that are covered under employees compensation, example lang ni, are cerebrovascular disease, hernia, tuberculosis, hypertension, musculoskeletal disorder, peptic ulcer, just to mention a few. No? So, for sickness and injury or death to be compensable, it must be a result or arising out of in the course of employment. So the types of benefits under the employees' compensation are in a form of income and services. These are the disability benefits. Number 2, the death benefit, the funeral benefit, rehabilitation services, and the medical services. Under the disability benefits, these are given to government employee with temporary total disability in a form of daily income benefit to start on the first day of disability up to 120 days or to a maximum of 240 days kung masyadong severe jud ang disability niya. And for the permanent partial disability, this is in a form of monthly cash compensation given to a government employee who has loss of vision, one eye, loss of one eye, which is equivalent to 25 months of pension. For example, also loss of one leg, which is equivalent to 46 months of pension. Loss of one hand, 39 months of pension, and so on and so forth, no? And the government employee will continue to receive this benefit even if he is gainfully employed or receiving his salary. No? So, Okay, sir. sige dyan ang ilang compensation. Yes, sir. I would like to cite an example, a case. Government employee siya, and then na-stroke na siya before, and then naka-avail na siya o kanana ang disability leave. I think 3 months, 2 months. Okay, with pay. Okay. Tapos, unfortunately, nakakuan siya, nagka-breast cancer pagid siya. So, kanang daghan ba siya mga kuan in life. And lately, mga almost 2 months na stroke na po siya for the second time. So, as a member of the GSIS, unsay makuha niya as benefits, panalitan? Can she avail of a disability leave or other benefits? Yes, during the after the second stroke, no, kay na compensate naman tong first stroke. Yes, sir. Oh. After the second stroke, she can apply for another disability benefits plus reimbursement of hospitalization and reimbursement of his maintenance medicines. Okay. So she can directly apply here sa GSIS? Oh, yes. Okay, sir. Okay. Wala man gud na luoy kayo na ba? Wala na siya mahibaw. That's why I'm asking this question because sa iya pod nga makahibalo siya unsa pod ang iya mga benepisyo nga makuha sa GSIS as a member, law-abiding member or good member, no? Good standing member sa GSIS. So to continue, another disability benefits is given also to government employees who are totally disabled. These are government employees who has loss of vision, total loss of vision, 2 eyes na nabulag. Then
loss of 2 limbs, no? Kanang physical loss jud ng 2 limbs or Physical disability. then na-paralyzed involving half of the body. Mental disability. Mental Ano ba, disability. depression. Oh. Diba? Oo. If certified by the psychiatrist, Yes. yan. They can also avail of total disability. Oo. Okay. So, another benefit is the death benefit. No? This is paid to the surviving spouse and to the dependent members. And also for the funeral benefit is unfortunately namatay ang empleyado or pensioner, his beneficiary will receive 30,000 burial or funeral benefit. And also, another benefit is the rehabilitation services. No? The GSIS will pay a fixed rate, no, from the ECC for his physical therapy, for his occupational therapy, and for medical appliances like artificial leg, artificial eye, or artificial arm, no? Bayaran na sa employees compensation. Sir, Doc, excuse me, before ni Attorney Limbago, how do you define kanang beneficiary sa GSIS? Supposing nga married couple, and then through the years, nagkabulag sila, nanay-lain pamilya, wala mausog ang ilaang beneficiaries, no? So, kinsa may makakuha sa benefits sa namatay nga membro sa GSIS? Ang legal wife, no, Okay, so matabo ko ka rin, Attorney Limbago. Okay. Kaya legal na. Okay, so legal matters. Okay, attorneys, please. Ang ginatawag na duhaman, ma'am, no, para when we pay for the GSIS, we pay for the retirement premiums and we pay for the life insurance premiums. Beneficiaries, as far as survivorship claim, is defined under RA 8291. We call them the primary beneficiary, who are the surviving legal spouse, and the minor or dependent children. So sila ang primary, sila ang unang bayaran jud sa benepisyo. Sa children, up to 5 lang. Up to 5. What age? 18 kung 8291, 21 pag PD 1146. So depende asa sila nga law mag-claim. Basta minor, so we follow the definition of minority doon sa family code or sa old civil code. Kung wala na primary beneficiaries, so ang ato na din bayaran ang secondary beneficiaries, Okay. who are children of majority age. So wala na may surviving spouse o wala na yung mga anak na bata pa. So ang secondary beneficiaries, kato silang mga majority age na nga bata. Na what if walay single, walay Yes. anak? Oo. So wala siya primary beneficiaries. Oo. So diretso ta sa secondary. So wala na siya anak. So moadto ta sa parents niya. Sa parents. Kung walay mga anak, wala gid siya anak na gagmay or wala pa siya ba. Moadto ta sa parents. Kung walay parents, Kung nakasta parents, wala na dyan. wala na. So dito bayan lang siya sa mag-adto ta sa legal heirs. Legal years. Adto ta sa legal siblings. Legal heirs. As defined in Absence the of the family. wife, The children and the parents. Parents. Ito pala yung legal heirs na As defined in the family code, we follow the family code definition. So, kung walay anak, walay asawa, walay parents, so ang iyang brothers and sisters, diha lang taman siya. Diha lang siya taman. actually, member siya sa GSIS, siya rin surviving, anang gusto na hurot nagkamatay. Kung naman siya, mangkay mo. Okay. So So, in kung may case, tabo niya, walay maka-claim.
walay makaklaim. Wala makaklaim. Walay maklaim. Oh. What will- Dahil what na sa happens- GSIS siya. So, ato na sa gobyerno. Sa GSIS siya nga pundo. Naiiwan siya. May tadong padunag. Wala ding walang ibang Lord, makakatang. ang akong suggestion na magpa-adapt na lang ganyan para Yes, siya. pa-adapt ka. Na the beneficiaries, ma'am, sa life insurance follows the intestate succession defined in the civil code. Okay. O nya, na atay policy na in the old policy, mag-designate kita og beneficiaries. So, makabuot, ang member, makabuot karon og iyang silingan kay gaaway siyang bana. Sa una na. Karon, dili na. Automatic, basag walay designation by operation of law, ang ang beneficiaries sa life insurance, ang iyang intestate successors. So, tanaw na to katong giun sa pagbahin-bahin in accordance to the civil code. Kaya ito ni, how about kaya up to 4 man ang maka-benefit sa legitimate children na. Kana upat. Assuming nga duha rin ang legitimate. Na po sa duha nga illegitimate. Kat makaabang ng duha. Oh, yes po. Because in the intestate for life insurance, under the intestate succession, must share ang mga illegitimate children, lahi lang, 1/2 lang sa share sa legitimate children. But as to survivorship, walay distinction. Okay. We started from the youngest to the oldest, counting 5 children. So if, for example, out of the 5 minor children, 4 are illegitimate and only 1 legitimate, they've got 10% of the pension, equal siya. Wala siya katong half-half in the intestate rule. Yeah. Sir, before mo sa, excuse me, panalitan, along the way, the change of kalit sa member, ang iyang beneficiaries, maka-question ang isa tong original niyang beneficiary? Because, ma'am, designation is no longer allowed. So, it is not required. Allowed lang siya if you are single, so wala siya compulsory heir. Single and 50 years old na, so dili na gyud siya makaanak pa, inana. Then you can designate. But generally, we follow the intestate succession rule. Automatic na ang beneficiary. Dili na ta makabuot. Ito pare sa una bito makita na to. Wala lagi niya ang imagination na mo ba would run wild nganong gi-appeal mo niya ning yang silingan no niya yung asawa wala. Karon bahalag kuan appeal Paano ito automatic. nakasulat? Wala na gisulat, ma'am. Automatic na. So kung asawa ka, all you need to do is present the marriage contract and automatic na maskin sa kuan sa for the life insurance maskin nagbulag na mo kung wala Maskin nagbulag na, siya sa na pa life ng life insurance, gihapon. ma'am, siya lang gihapon sa life insurance. Ang ngayon yun, nga bahala magbulag, hindi pa yun ang bana, kay haron claim na yun. Sa life insurance, ma'am, ha? But for survivorship, we have disqualification if nagbulag na. Okay. So, dili siya pwede mag-pension. Naku, amigo nga, mo lagi ni, minyo lang nagos lang mga 5 years, tinabulag. Dahil nagdaot na siya, hanggang katartaw na iyang palalangalain. Taon, pagkamatay, ang nakaklaim ang katong dugay na kainawa niya, pagkatong tapo na for 20 years, Yes. wala ginadawat bisag sa kadako. Yes. Mo na dilima na. Oo. So mo nang, I don't know, nabay some sort of kaluoy ba dagway gikan sa, I don't know, special na nga, mga situation ba? because- Mga naman mo tawag, mga common law wife pa, ba mo nagingon? Oo. Because sir, I mean, it has a different concept. The common law wife has a different concept. Dapat wala siya legal impediment. Wala sila, pwede sila magpakasal, pero wala lang sila nagpakasal. Then that's a common law wife. But if minyo ka, unya nakailain ka uban, dili nimo na siya common law wife. Kasi ang tawag anak niya. And I will not say the word. Malibre siya. I mean, kanang mahimo ba nga kaniyang legal na asawa nga nanlo ilang marriage? Lubutan sa iyang himulan Yes. na common wife. Kami siya, sir, mo nang dili na mo i-acknowledge ang subsequent na relationship if the prior marriage is subsisting because siya mismo, kung gusto siya na maka-benefit ang kanang iyang pinalangga karon, should take the legal process.
ipa-annul niya iyang marriage, prior marriage. So it's na, kukumbaga, iyaan ang una na concern na dili ulay lain, it's personal and private to him. So ang interpretation sa GSIS, if nagbulag mo for one reason or another, yet you choose to be married still. So in law, so na dyan ang nagpabiling pagpangga. Nasama sa inyo nga, impliedly, ikaw pa akong gustong makadawat. Okay. Namin mga subject. Okay, Sir Leo. Namin mga subject ito niya, ito yung balikan niya. In relation to yung designation ba, we have a board resolution addressing mga issues of separated members wherein they can, the issuance of an affidavit. The affidavit man good is to disqualify for survivorship purposes, but not for the life insurance. So, But, sige, even if you're legally separated, pero wala nakabutang dito, so legal heir gihapon nimo imong husband. Kay legal separation means from separation in bed and board, but not from a succession to from each other's property. No, we can use that affidavit. Naman good me cases, ma'am, no, kasi member mismo mingon sa mo, ma'am, nagbulag na mi sa kumbana, ni abroad na siya sa laing balay. So, dili na ko gusto makadawat pa siya. So, para wag dili na gid among ako pag mag-ana, ma'am, remember, dili lang may si GSIS atong gihisgutan, gamay ra man nga portion. Kay ang uban nimong property affected man na siya. So, kung imog yung gusto dili na siya makadawat, you annul the marriage if you have the ground for annulment na adin have it annulled. And then ingon okay lisod man na nga proseso, gasto ang akong gusto dili lang siya makadawat sa GSIS. So as far as life insurance makadawat jud siya, pero katong sa survivorship pension ma-disqualify siya. Na if we receive an affidavit from two disinterested, executed by two disinterested persons or by the member himself, dili siya automatic. Example, nag-submit siya in 2020, dayon nawala siya in 2021, dili automatic na disqualified na dayon. But we will conduct an investigation kung ang sitwasyon nila mao pa ba gihapon. Kay ang sa kami noon sa Pinoy man good, mabaglaban, bawi, away, bati. So we will conduct investigation Di ba madag waiver na? Meaning ang katong original ng asawa, nag-waive na, sige, di ko nga, siya na lang mo dawat kay ano na. No, sir. No, because it is defined by law and no substitution. Kung surviving legal spouse, it's either mo qualify siya or mo disqualify. But for life insurance, sir, it can be waived. So, palaging dalawang isipin, ano ba yung claim? For life insurance, it can be waived. Even if pag once gi-waive mo, accrue to siya sa remaining qualified beneficiaries. Kung baga, sir, i-waive ni mo, dili sad ka makaingon nga ihatag ra nako niya. Kung dili, pag i-waive ni mo, bahilo na namo tanan. Kung kami na lang kitang upat pananglitan beneficiaries, insya, dili na kumudawat. Mo accrue na equally among us. Dili, pwede, I waive and give it to my friend. Dili. I-accrue to sa co-beneficiaries. Okay. Sa life. Share niya. Okay. So, we rest our case. Okay. Attorney. So, the question di kami Julius Salaveria, nag-monitor, naabot si Edgar Saronda. Matod pa niya, nganong separate man ang uniform government servants like PNP, AFP, kung ang usa ka empleyado, usa lang ka support office staff sa PNP, asa siya nabilong? Sa GSIS or sa APSLAI? Okay, Sir Leo, please. Yesterday, kasama ko ang police chief ng Concepcion, sorry. And I was asking for the number of his staff. And sabi niya, he has 20, 4 of which are non-uniform, and the rest, which is 16 are uniform. So nung the GSIS Act of 1997 was enacted, no, kasama doon yung the ceasing of their membership with GSIS, the uniform
However, yung mga non-uniform, members of the military, PNP, AFP, BJMP, and the rest, continue to be members of GSIS. Nasa batas kasi yan na Okay. they will have to stop from being members of GSIS, the uniform. Pero maraming mga usap-usapan lately na baka ibabalik sila ulit sa amin kasi merong mga issues and concerns in the management of their funds. So Okay. but that's unofficial yet. So, okay. So, balik tayo sa collection of bills, no, sa GSIS. Daghan ba daghan ba ang mga, unsay tawagan na, backlog na to nga mga collection na to diri sa ato ang kwan? Collection efficiency. Efficiency. Kay upanalitan og kanana ang atong collection efficiency is kanana ang negative. So, unsaon na to pag kay kuan mo performer man mo. So, giunsa ninyo, no? O panalitan siya, that's the case. Pero pero buyag lang, maayo kayo ang collection and also the payments. So, maayo po ang performance good. Munang na-top awardee yun mo, no? So, yeah. So, Attorney Limbago. Diri sa kabahin sa pag-collection nato sa premiums kanang ginabayad nato nga premiums, we're happy to say that we are at over 98% collection efficiency, meaning 98% ng binibill natin binabayaran naman ng mga agency. At Okay. wala tayong agency na hindi nagbabayad. Na medyo may problema kami, mga 87 lang siya, average of all loans. Yung current loans natin, yung mga ngayon na naglo-loan na, kasi yung mga dati na may loan tapos nag-separate na zero yung claim, may outstanding loan pa, doon tayo medyo maproblema, hirap sa pag-collect noon. Kaya si GSIS ngayon is pushing towards filing collection cases for those non-paying members na, and we know na pag mapunta na doon medyo mahirap na, kaya we will be strengthening our collection efforts to avoid members and us from going to court and seek assistance on collection of their debts. How does it affect the pandemic na to karon nga kwan? Ay, not so much affected po, ma'am. Kasi we have opened other payment windows. Like, they can pay through banks. Now, we're planning into they can pay through the bayad centers. Okay. Papunta tayo doon kasi wala pa dito. For implementation pa, nakapilot pa siya in certain branches. Na, example, hindi makakross ng border. So, in-email namin yung billing, they can extract it, they upload the remittance file, and tender payment at the bank, at Land Bank or DPP. Or have it auto-debited from their account. So, pagka-agency. So, medyo na-address din po natin sa mga ini-enhance na programs and policies ng GSIS. Nagiging responsive din ito yung mga challenging situations brought about by COVID-19. Doon ay gipapangutan na kadyan lang. Doon ay gipapangutan ang LGU, a certain LGU there sa province. Ang workers, medyo ma-delay daw ang remittance. Pag delayed ang remittance sa LGU, despite the fact na salary deduction ang mga workers, kinsa ang mo-bear sa interest? Dalawa yun. We Sa have penalty. 2% penalty on delayed remittance. Beared na yan siya ng agency. Okay. Pagka sa loans, may binibear siya ng interest on delayed remittance ng member. Kumbaga sa loan mismo, binibear siya. But so far, ma'am, wala naman tayong ganun katagal. Parang days lang. Days lang. Oo. Hindi ninyo patungan o interest o penalty. Hindi. Meron siya, ma'am. Okay. Pero for those days lang, hindi the entire month. So, hindi namin tinitingnan na ganun ka problematic talaga yung collection. Pero we're still aiming na sana, April, due for May 10. Malayo na yun, na parang grace na 10 days. So, dapat na naaano na siya. Tapos, meron pang payment through bank. So, wala na yung issue noon na galing kami Siocon, galing kami Siraway, mahirap magbiyahe, delikado. Kasi, meron na tayong ibang payment options. Okay. Yes, sir.
That's a good topic. In fact, si attorney will be sharing with you later on yung program ng aming GSIS for inactive members to which most of our mga accounts doon nakaano yung past due rates ng mga collections namin on loans. So siguro this is an opportunity for us, attorney, to give them the details of that program which has been reopened to allow our inactive members to avail of the said program. Okay, go ahead, sir. Ma'am. So to address yung unpaid loans of separated members, so hindi na sila masakop doon sa debit through banks kasi separated na sila from service. The GSIS has extended the program on restructuring and repayment of debts. Dito sa programang ini, tanan nga penalties will be waived. Mag-apply sila and then we waive the penalties and the remaining balance net noong waived penalties may be paid in full or may be restructured in 3 years. Ang interest po lang nito is 10% per annum at pwedeng bulan-bulan bayaran and okay na. Hindi na kami mag-file ng kaso. Yun ang mga efforts natin, ma'am, in sinasabi ko na we also would want not to go to court for collection. And then, Yeah, kasi kaya talaga utang kami. magaling kay walay kwarta, then tapos magkakaso-kaso pa. Oo. So, murag dako na kayo nga burden, no? Oo. Yeah. Muna ipangutana about easy financial assistance karon sa pandemic. Dr. Mamalin, pwede paki-explain? During the pandemic, the Employees Compensation Commission issued a board resolution, no? Mga ba ng ECC? Oh, ECC. Okay. ECC, no? Issued a board resolution number 20-03-07 dated April 2, 2020, granting easy benefits to government workers who contracted with COVID-19 disease, Ay, dili tana, pwede. provided that they can present proofs of work connection like they have direct connection with the virus or they are working at that requires frequent face-to-face and close proximity interaction with COVID positive person. The transmission occur in the workplace or the transmission occurred while commuting to and from work. Benefits is in a form of daily income benefit during the period of hospitalization or isolation or quarantine, plus medical expenses if there is any. And they have to submit a copy of the RT-PCR test, positive RT-PCR test, certification of isolation, quarantine from the health authorities, medical certificate if hospitalized, approved sick leave, and official receipts of medical expenses. And also, recently, our President, Rodrigo Duterte, also approved through his AO 39 a one-time granting of financial assistance in the amount of 20,000 to all EC pensioners and EC survivorship pensioners. For GSIS pensioners, they will receive the 20,000 on their next pension payment in a form of check. Wala labot anas, Doc, ang kanang home quarantine kay suspect lang. Dili siya gyud nga confirm nga COVID patient. Dili, kay they have to submit a positive RT-PCR test. Okay. Dagang kayong claim ron from Zamboanga. So mostly mga 100 na claims, no, due to positive COVID. Diri sa ato mga tulo lang, sa Pagadian mga 20 claims and more are coming. More are coming. So, how strict are the requirements? Kay panalitan, nagka-COVID na ka, na quarantine ka dito, daghang kay mga kuan, ma-depress pa kaguban pa niya, for 20,000 pesos in a form of check, niya, kanus apod kay na siya madawat,
And unsa kay mga requirements to avail? Sa check, no, pension, sa requirement. The 20,000 is for the easy pensioners. Whereas itong easy work related on COVID related they will be paid a daily income benefit. May computation na For positive. Yes. Okay. On a daily basis, computed based on daily income rate, no? Of the patient. Then wala ni siya prescriptive period. Anytime or next week ba? Next So it month, varies, they it can changes, Still, They no? can still claim. Yeah, so different tong easy pensioners nga 20,000. Different po tong COVID nga patient different. positive. Kay naman to sila sa service. Duha na siya ka benefits. Okay. Ato lang na iklaro. Okay. Yes, Board Member Lee. Bayan namin sa COVID, sa nabuhi. Kadawat siya, nabuhi. Nagmatay. Ang death benefit o what? O in addition, anong benefit sa EO, executive order? Kung ang covered employee, no, died because of COVID, they can receive the death benefit under the employee's compensation. No? In addition. In addition sa death benefit, ordinary, dili COVID. Dito, based on yung executive order. Ha? Dili. Example, a covered employee namatay due to COVID. Okay. No? His surviving spouse will receive the death benefit. No? So, plus the Plus the COVID, plus the 20,000 ka COVID nga benefit. benefits. So, pensioners naman sila. So, ganun claim do, kung assumption na buhi ang COVID patient. Kaya wala man na prescriptive period, di ba? So, pagkaayon niya, mag-claim na siya. O doon na ba siya i-assign ng tao na mag-claim sa benefit na while na siya sa hospital ba o nagpaayo siya, etc. o na ba siya sa quarantine. Kaya, after na. So, kung kamo dito, bubuhi kita. And then we go back to the easy pensioners. For the Polog branch, Okay. there will be 213 of them who will be receiving the 20,000 financial assistance under the AO number Ang easy 39. pensioners. Easy disability, 19 of them, and easy survivorship, 194. So ibalik ko lang ang ating Dipolog branch is also catering members and pensioners of Misamis Occidental. So kasama na dito sa 213 ang mga pensioners natin who are residing also in Misamis Occidental. So 213. Nationwide there will be 12,000 easy pensioners of GSIS who will be enjoying the benefit. And then for the Polog branch, naatay 213 of them. How soon na nila madawat? As mentioned by Doctor, they will be getting it on their next pension. So, May, June. Oh, so, yes. To the pensioner himself. Oo. Naatay, ang worker, there are 19 of them. And to the survivorship or to the surviving spouse, 194 kabuok sila. So, the basic requirement is the... Wala. There will be no requirement. Yung request lang. Request lang nila for their next pension and then amo na din isabay ang pagbayad ng 20,000. Then, yun, the other one. Sige, na-confuse lang. Sa COVID, sige Doc. Imo po Sa COVID nga ang employee na contracted of COVID disease, no? They will receive a daily income benefit. How much? No? 200 man na ron, 200 per day. 200 per day, oh. For hospitalization, for period of hospitalization or isolation or quarantine. No? Plus, their medical expenses if there are any. Mo nang mo present sila og positive RT-PCR test o Kay daghan man nga COVID sa Kapitolyo gud. So Oo, sila. pwede po sila. Pero biyag lang. Opo. No, sa dapitan, GM, Almarlo. And then, ato mga government workers dito, no? So ato na sila may bawon. Naroon makaibaw sila. basig nakadungog ron sila. Oo. Hindi mo So, claim. Anyway, wala makapil man na sila na. Oo.
Anyway, wala man ay deadline. Oo, yeah, JM. Joaquin. Tingali, this is good news for all workers in the government tungod kay mismo ang gobyerno nagtanaw sa atuang welfare sa atong mga empleyado nga nagtrabaho sa gobyerno. Since this is new, I think sa amo sa dapitan murag ubay-ubay pud sa City Hall. They were able to contract it because, of course, they were required to report and do a direct contact with their clients. So basically, I think they're qualified. In connection with that, GM, so paano siya available ba siya sa EGIS mo na online or personal sila na mag-file dire sa office? Sabi mo kailan Doc, na backward question sa Kanwayef. Kailan ang effectivity anang naa? Kay last year man ta nagka-COVID good. So, pwede na ang sa last year, pwede sila retroactive. Ang law? Please explain, Doc. Sige, yan. Kailangan ko nagka-COVID last year pa. The claims is retroactive April 2, 2020. That is when the board resolution was approved. No prescription, Doc. No prescriptive period. Na prescriptive period pero 3 years pa. So, Claim tayo. that's the time to Ito claim. panawagan itong mga biktima sa COVID, no? Since last year, pwede na mo magka-claim o kuhan, ha? Nga katong na positive RT-PCR dyan ang i-present. Okay. Wala, ito panahon na doon. Katong namatay, kachut lang, katong namatay. Kinsa pa mukubra sa namatay? Katong namatay, ang mukubra, ang surviving spouse na. Pila po. Pila may kuan mo. Bawaan mo. Ha? Based on the daily na po. Depende. I-compute pa na. Need computation pa. Basta na ay kuan. 14 days man, or 21 days. So, mo ba nang follow ang computation? Dili, kung na-survive Kung namatay. kung namatay, ang surviving spouse ang mo receive sa iya ang death benefit pension. Pension na siya. Okay. So, yeah, Edgar. Okay, thank you, Dito. Good morning. So, along with this kanina survivorship, can ba different survivorship benefit or fee sa normal nga visa maybe kung mamatay o kung kaning sa COVID? Pareha ba sila or different? Pareha ba? Kay, kung I remember, kung sa normal, kung napay utang, ang yung survivorship supposedly madawat, hindi madawat kay i-write off sa utang. As mentioned by Attorney Belen, we follow the same civil code in the distribution of the benefits when it comes to survivorship. Tama man ako, no? Tama ako. Ang tanong ni sir, sa EC ba, pareho ba siya doon sa regular na survivorship na bago babayaran yung benefit, bawas muna sa lahat, pabayad muna sa lahat ng utang? Sa EC, sir, wala po kasi siyang loan program, so walang ibabawas na loan. Lahat ng loan programs natin dito sa RA 8291, kaya yung survivorship claim is subject to loan deductions na granted lang din under 8291. So, pag EC claim, wala ho siyang deduction. Wala siyang deduction. Okay, here's a question addressed to Attorney Belen. Ingin siya, can a last will or testament supersede the civil code order? I am single, childless, no more parents, but with many sis and brothers, 9, and some namatay na gani. Hasol kayo, kaya daghang magpirma sa lain-lain dapit, sa kalibutan, aron lang maka-claim og benefits. Pwede ko daan mag-assign o gusto ra katawo nga muhikay sa claim in behalf sa family? Single, childless? Yeah. Single, childless, and wala na po siya parents. So, example, no, sa survivorship claim, kung retirement siya man magdawat, no, sa survivorship claim, dili siya subject to last will and testament. Dili siya, ang survivorship claim or ang retirement benefit is not considered part of the estate of the deceased. So, dili siya subject sa sulundon, sa unsaon pagpanunod. Dili siya. Kay 8291 provides a separate claimants and payees.
dili siya nasakop adto. So ang medyo masakop diri sa life insurance claim. So sa life insurance, dapat dili na siya maabot sa last will niya. Because kung wala siya anak, wala siya bana, wala siya parents, more than 50 years old na siya, at least 50 years old, pwede na siya mag-designate og beneficiary. Pwede siya mo ingon, kinsa lang ang mudawat sa benepisyo sa akong life insurance proceeds in case wala na ko. So mas komplikado man because kung iya pa tong i-present ang last will, ang testament niya, kinahanglan pa na probate ng korte. Mas makomplicate siya. So ang akong suggestion, for the life insurance benefits, mag-designate siya na may designation form. Whoever iyang de-designate, maulan to ang bayaran sa GSIS. Okay. Na pag-abot dito sa survivorship, so all siblings, pwede sila mag-execute o SPA. Pwede siya, katong mga nabilin buyag na siblings, kay ano man ma'am, no? If na mawala siya while in the service, mag-abot dayon ang siblings. Pero if nag-retire siya, nadawat na niyang benefit, nag-pension siya sugod, dili makaklaim ang iyang siblings. Only kung mo simba ko, kay naamang good tay cash payment, which is equal to 18 times the monthly pension, na bahin-bahinon adtong secondary or the legal heirs. Other than the siblings, pwede siya makadesignate of outsider or within the family region. No, dili dyan. Sa attorney play lang simple. Magkadawat siya pension, nabuhay pa siya. Pagkamatay, wala na. Yes, wala na. Wala na yung magkadawat. Kaya ang pwede mo dawat og pension are only the primary Okay, beneficiaries. murag pribiliyo na, dili, right? Oo. Pribiliyo na sa pensioner. Yeah. Okay. Okay, so napunta no nga katong nag-text karon, nakasabot siya no. Okay, yes, Murag maura ng tawanan o bayanan ng kuwan ako. Naada yung say suspect. Ganiya, kung may pangutanan ako ganiya, mo man na. Designate, yes. Designate for life and survive para makuha ang pension. Wala na yung laban. Survive para Pero doon ay makuha. maalistad po mo na. I like it. Maalistad mo ng beneficiary kay Yes. Revocable, sir, ang designation. So, the last pwede siya designation. mapulihan. Yes, revocable siya. So, example, i-designate mo si Juan, and then, gaaway mo or na siya na kay better na kuanan, imo lang tong i-cancel and replace ng designation. Sa life lang. Life lang. Sa retirement, so ang ako yung kuan, live healthy and retire. Okay. Kaya you will get your life benefits yourself and you will get the benefits sa retirement yourself. Una-una ko nang retired and live healthy. Retire na sa Live healthy and retire. And retired for Okay, boss, if you will not live healthy, baka hindi makapag-retire. So, You live retire and healthy live healthy always. and remain living healthy after retirement. Yes, okay. So, Leo, ansay kayo ng important ka programs, please flag na daan kay we are running out of time para sa GSIS on your 41st year celebration. Dagang pangutanan yung tabali na. Let me just, Dayan, ay dayan ang concerns ni Board Member Lee. Naman na, retire and be healthy always. Kay healthy and retire ka din yan, kay healthy. Patay na. while we are waiting for Okay, ay kuwan Yan na ka. pala. Okay. Siguro 2 days ago you must have received yung flash report that the House of Representatives has approved the retirement at age 56 and the Okay. position of the GSS. GSIS, yes. Muna yung naging question. Meron din kami counter proposals. No? And the naging question first na. is to increase the amount of contributions. And then second is to extend
the number of years of in the computation of the monthly pension. Sa karon 3 years man. So among proposal, i-counter propose po namo that it be extended or added, from 3 years, mahimo siyang 10 years na ang average monthly compensation. So first is to increase, yes, kasi this will affect manggod ang atong pension na fund. Now, don't worry kasi dadaan pa ito sa Senate, no? Marami pa ring pag-uusapan, there will be exchanges pa of mga information. Okay, so I think the attorney is ready with mga reminders. Okay. We would like to inform you, our members, na ang atong G-File 1, 2, and top-up has been extended until December 31, 2021. Okay, so extended siya. Ang mga elective, pwede na sad mag-apply. Dili na ko mag-expound further kay being number 1, well-known, dyan ni siya na. Ang elective, pwede na. Yan ang nababago. So, ang computer loan natin extended also until December 31, 2021. Ang atong PRRD, kani jud among gihangyo. Kay naa jud may marching order to file cases for those who will not pay so that we can collect. Please come visit us, respond to our letters. We will be sending you 3 notices before filing a case. Please visit our office and let's find a term na easy for you to settle para madali lang. No, it is extended until December 31 also. Ang atong MPL, mo na siya ang nag-consolidate sa itong mga loans. Di na ko ng atong konsolon o uban pa. So, maximum ni Eni is 3 million. Pero dili dyan na tanan makadawat, no? Sa 3 million, daghan ka ayang nakuan nga nung dili sila kami million. So, syempre, maximum lang na siya. Depende, gihapon na siya pila ang salary. Ang pagbayad, dapat utang lipay, no? Dahil bayad, lipay po ang pagbayad. So, interest ang niya is only 8 or 7, depende kung asa ka nga category. Compared to 14%, 12% interest on console loan. So, lower siya. Pag interest rate, upan, ang iyang payment term is lower po. The console loan has 7 years maximum, while MPL only has 7 years. So, medyo na gamay interest pero dako ang iyang installment monthly. Ana ang effect. So, it's open. And then, kana lang, natay bagong program sa educational loan. Kani pa siya din is siya, ma'am, basin dili na suhito ang uban. Kani siya to help maka-eskwela ang tanan. For the first 5 years, iyang mag-eskwela ang bata, muna bayaran i-loan through loan ang young tuition and other standard school fees. Apan dili pa magsugod ang pagbayad sa loan. After siya nag-graduate or na-end ang iyang kuan plus 1 year or kung 5 years na siya, 5 years, wala siya ang tawag na mo na 5-year study period, the loan would earn 8% interest but the repayment will start after the study period and the term of payment is 5 years. Kumbaga the program runs for 10 years. The first 5 years, the study period, and the next 5 years, the repayment. Parang study now, pay later. Parang study now, pay Okay, so, later. unsa ko na ang maka-avail, matod pa ni Mary Ann Tenorio, kinsa ang maka-avail? Sa educational Educational loan. Katong mga naay estudyante up to 3rd degree consanguinity or affinity. Okay. So 3rd degree. Tapos at least adunay 15 years service with premium payment. Nga walay kanang arrears sa tanang loans. Kay kung nagka-arrears dili pa siya pwede. So asa na siya? Sa college lang na siya? Sa o high college. school? College. And post, ma'am, like medicine, nami gikuan nga medicine, but ang Dili limited ang course? Dili, any Medicine course, okay. any course provided, ma'am, like law school, pwede. Medicine, pwede. Basta mo end lang siya within 5 years. Kumbaga medicine niya, dili siya mo first year niya, parang 7 years man adok, no? So kung dili siya mahuman, dili pwede. So katong first 2 years, i-shoulder sa to, and the third, fourth, hanggang 7 sa kanila.
Ang first grantee namo sa among educational loan is from a teacher from Misamis Occidental. Ang iyang estudyante, medicine ang giskwelahan. Okay, mga na si Miriam Tenorio na minaw karon. Matod pa niya, kung pila dyo di ay tuition, maura pod ang malong? Yes. To a maximum of 100,000 per year. So, Per year. trimester, tapos maximum of 2 students. So, pwede niyang bahinon na. Maximum of 100,000 per year and maximum of 2 students per year. Per year. Okay. Pwede madungan ang duha ka estudyante. Yes. So, attorney, Yes, it yes. is available Yes. for active member or pati ang pensioner? Active members only. Okay. Active members only. Sige, sige. Attorney, Okay, GM Alimarlo ang Dapit. ako pumunta na pwede ba na ito i-avail kung palitan nag-decide na proceed og masteral or doctoral, pwede ba na ito ni ma-avail ng scholarship? Although wala pa hindi klaro kung postgraduate. Nag-graduate na. Siya mismo or iyang anak? Yeah. Basta ang kurso is masteral Masteral. or doctoral. Pastoral o Pwede. doctoral? Pwede. Kasi postgrad. Pwede siya, pwede po iyang anak. Like, nahang, ano man good siya, the student is a co-maker sa loan. So, kung siya mismo, siya principal, siya co-maker, itanong pa natin kung pwede. Okay. Yeah. Sir Leo, anything you can add? Actually, it is a better version, improved version of our study now pay later. For those who were born earlier, no, we have this similar program in the 80s wherein members with college students, children who are in college, can send their children to school through this program na Study Now Pay Later. In fact, I remember my mother applied for it but was disapproved because meron mga qualifications like dapat yung income ng mama mo is not this much. However, hindi na siya kasama ngayon, no? In the beginning, I mean in the first version of this program, meron mga qualifications as to the amount of earnings of our parents or of the member before this be given. Kasi ang target of the program before is yung mga medyo yung mababa ang mga income. However, for this one, just anyone who needs it, like and ang ano natin is the capacity to pay of the member. So yun, that's That is separate from the scholarship. yes. Annually we also Attorney Nibago. meron tayo dyan, kasama dyan. Yung scholarship every program year ba yun? 400 scholarships Oh, we less. have 400 scholars every year, tapos binibigyan na siya ng 10,000 na parang study subsidy. So, iba po ito. Wala po yung babayaran. Subsidy po siya. Loan ito, tapos yung i-clarify ko lang, ma'am, yung sinabi niya na lahat ba ng school tuition and standard fees, i-cover siya ng educational loan. Reimbursement po siya. So, kung nagbayad na po sila ng upon registration fees, ibawas na po yun. So, ang next na tanong, paano yan kung hindi kami ma-enroll, kung hindi kami mag-upon registration? So, sa GSIS naman po ay mag-i-issue ng, kung papayag ang eskwelahan, mag-issue kami ng letter of guarantee. Tapos dapat tanggapin ito ng eskwelahan para ma-i-process natin ng buo yung at walang bawas. Yeah, yung Oo, pero usually ma'am, ang school nagpapa-upon registration, babayaran na lang yung balance. So ibabawas yung advance payments. Balance na lang po. Yung cheque po ay ibabayad sa school diretso. ang school kinahanglan nga accredited with GSIS. Ipapasok namin sila po as school. Pero pagka meron sila sa CHED, register sa CHED, okay na yon. Kahit hindi pa, it's like wala pang ABC. So gagawa namin, parang i-enroll namin sa program si ABC para mababayaran natin. O si St. Vincent's, kung first time, i-enroll natin siya sa program para makabayad tayo sa St. Vincent. Pero walang qualification na... already written these schools. No? We have written all the schools, colleges here in our province, in the two provinces. And as of today, we have Misamis University
the Governor Alfonso D. College in Tangub, and then there's one also university in Osamis Zamboanga who del are Norte. accredited. In Zamboanga del Norte wala pa tayong IBC, na-approve ng IBC, oo. Jeremy Sue. And GRMSU, yes. Okay. Ayo, kay dili na maabot og layo ba? Nag-approve na. Approve na. Approve na rin, oo. Basta ma'am, wala siyang basta accredited siya ng CHED, i-re-register namin siya. Wala siya grade nga i-maintain ang bata. Wala po ma'am. Pwede na daw siya og 75, 78. Oo, kasi hindi po siya scholarship. Loan po siya. In 5 years. Basta mag-graduate siya in Oo. 5 years. Basta mag-graduate siya in 5 years, no matter ang sa grade. What will happen if hindi siya makapag-graduate? Sarado na po yung loan, hindi na siya pwede magdagdag. So, kung gusto siyang gumraduate, own expense na nila, and at the same time, magsisimula na ang repayment period. Kaya hindi din palabonjing, parang wala-wala lang kasi bahala na ang grades, bahala na si teacher sa grades ko, hindi rin po pwede. Kasi magiging mabigat na kung tutuloy ka pa ng pag-aaral, like hindi ka natapos na 5 years, may isang taon pa. So, magbabayad na ang nanay o tatay mo sa tuition mo, at the same time, magbabayad pa sila ditong loan nyo. So, maigi pa rin na mag-aaral dapat. And yung student, pag-graduate, upon graduation, pwede na ma-absorb sa GSIS for employment? Is there a chance? Subject, wala po kami siyang guarantee kasi it is a loan naman. So, hindi natin masabi na hindi pwede, pero subject to all the selection process. And then for our pensioners, we have also good news for our pensioners. Si Sir Soronda is here. Good morning, sir. Sige, So ma'am. for our pension, we have an enhanced pension loan na nilaunch po ito ng January 27, 2021. So yung ating maximum loanable amount ay naging 500,000 pesos yung maximum. 6 times the basic monthly pension. Kasi dati ma'am, 6 times the basic monthly pension, but not more than 100,000. Ngayon, 6 times the basic monthly pension, but not more than 500,000. So kung ang 6 times mo ay sumobra na ng 100,000, dati hindi na pwede hanggang 100 lang, ngayon pwede na siya hanggang 500. Basta po yung remaining pension ay 25% ng monthly pension na iiwan pa rin, natatanggap pa rin ng pensioner. Dati, 50% ang iniiwan, hindi 25%. Binaba niya. Pero yung interest rate, 10% per annum, tapos yung service fee, Covered siya ba? 2%. Meron din itong RI. So, ito po yung magbabayad ng loan in case na sumama na kay Lloyd si pensioner na hindi pa tapos yung term na 24 months. So, payable in 24 months. Ha? COVID benefits na. Okay. Meron. Yes. Di pag mag-renew, ito na ang ma-avail niya. Ito na sir, ito na yung bago. So wala siyang parang end ng granting period. Ito na yung bago. Ito na. It has been replaced na, the old one. Okay. Pero kaya na, tapusin mo na yung term of the old loan bago ma-renew. Same renewal yung policy na dapat fully paid na yung loan at end na yung term ng loan. Okay, Board Member Lee. Kini, kung ano ni, ipang-apa sa mga ilabinan mga staff na tuloy sa sanggunian, yung mga members po na sa GSIS, apil ko sa problema. Number 1, kanang nawala ang card, Nawala ang... ang na-destroyed ng card. Okay. Kaduha, nawala ang password, nalimtan ang password. Done, oo. Then, ikatulo, wrong spelling yung ngalan sa card. Okay. Sige, si attorney kasi coming from FSD yan. So pag number one, pag nawala or na-damage ang card, ang atong angay buhaton, we go to the service bank. Dito ta mag-request og replacement. Stop sa designs mismo? Dili. O sa issuing bank? Dito sa issuing bank. Okay. Dito mag-file. Sa land bank, kung land bank, union bank, kung union bank. Dayon, katong nakalimot ang PIN,
Dito gihapon sa bangko. Pagpa-issue, laki na O, ang duha man na ma'am, na uban i-rewrite, kumbaga usbon lang, tagaan kag bagong password, o kanang PIN, or ang uban nga process, ilisan jud nila ang card. Di Dayon ba password ay bangko. PIN, day PIN. O PIN, o. So, inana, sa bangko, gihapon sa banking transaction siya. But if nasayop ang pangalan nga na-print sa card, wrong spelling, sa amoa na siya. Then, iuli ang card sa amoa. Kay atong i-update. Una, sir, ipa-update na to. Itanaw na to nga na-update na ba 1L ang lang, imong no? record 1L sa, LIO. sa database. Pag updated na siya, i-request na to nga i-reprint ang So, card, 1L lang. iuli na siya. Iuli Free ni of charge. BM. Free of Pero charge. before they do this, let them correct first. Oo. with the AAO. Tanawon na mo Ma'am na sa AAO, database. si Ma'am Wyatt is also an AAO, so very familiar with their function. So, ipakorek sa ni kay I-correct siya sa lambang. Sir Richard. ayaw sa pa-replace sa land bank, sir, kay Barong. Ipakorek sa nato kay Sir Richard or kay Mads, your AAO, Sa ba? Sa HR. sa HR. Sa HR ba? Let Si you, Richard Sandueta o He si will- Nats, si ipapakorek muna natin ito sa record. Corrected naman na. na-corrected na. Na-correct Sige na. lang, i-follow up lang So, natin ha. we would check the database, sir. Kung dili pa siya corrected, we will request the AAO to request for correction. Kay central office man na ang I-picture mag-change. ko muna ito. Puro na sa nako ang landbang. Ayaw, sir. Manitrib na ko ang kuhan. Ayaw. Password. Ang PIN. Okay. Pero please Ano, saan ako? Ang PIN? Yes, ang PIN. Pero please do not Ipa-correct, request, sir, ipa-picture, for picture. replacement of the card. Okay. Kay maulang gihapon na mo gawas. Ato sa Wala lagi. i-update ang record. And then, So, kay kung ang Ayan na replacement, ang PIN. pwede ang PIN, kayo can still Anong sa PIN lagi? nahon ang PIN para magamit nimo ang card. Lagi, para actually, mawang gini, sa una gud, hindi mong gud sila, sumpay lang natin ito na, no? Bayad sa loan ng gud. Ingon sila nga mag-loan ko, no? Karoon na updated ang record. Yes. Nakaloan ko sa una, katong itawag nag-console ba to? Yes. Wala pa ng card. Okay. Ay. Lain to, katong ang card nga green color ba to? Yes. That's the third generation Oh, then, release ang loan din, ayan na Ang uban, karon din nakapalo up tuwad kay nawa lagi ang mga password. Okay. Ako na impact na. PIN. Impact na. Nakaroon gusto mo lang pag-loan na po diha kay aron ma-updated ko no ang record. Ikaw ganun na mga mag-loan siguro. Kaya actually, sa mga empleyado, I hate to admit it, kita mga government employees, tunahan na itong utang sa GSIS kaya gamay na mag-interest. Pero wala na, ato na po na sa mga linding-linding. Mga na, so karon, makatabang mangyod ang GSIS good. Ang kaso kay para diba, sa una na may calamity loan, etc. Dako tabang nila. Una na yung usa ka risk group nga kung ipangutanan sa GSIS na may risk group good sa loan sa mga empleyado sa gobyerno. Kanang gitawag nila o plantilla. Yes. Kaya ang plantilla, di mga regular employees. Para na ko, doon na kayo plantilla siguro mga pulo diha. Hindi ko ganahan yan, magkasalaan ako. Yan, dako dahil loan sa GSIS. Wala ko na, saan Speaking of pagbayad na? yan. Kung saan paningin po sa GSIS. Meron kami, may I take this opportunity? Manon na ginangon eh. Para na ko. Mag-last term na ko next year. Most probably, naundang na po na akong contribution sa GSIS. Pagdako ko loan. Kung saan man pagpaningin sa GSIS yan ako, ngawa mo ko pension. Kaya di man ko qualified to receive pension. Kay basic mo ng requirement ng at least 15 years. Continuous naman siguro. Continuous. For GFAL, it's even lower at 3 years lang. At least 3 years. Pero makaabil ka po sa 3 years? Sa GFAL natin, at least 3 years. Permanent na at The least. way I understand it, ang organic or mga regular employees, you have to serve 15 years. To be the able. pension o Yes, o 60 correct. years old. Oo. Na kami, sa ako sa Sintay, City Science. Oo. BMD. Oh, dahil assuming 9 years pa ko. Wag man ko.
kini naman gid sa government service na go pagsulod. So 9 years, assuming nga mahuman ako, 9 years lang akong contribution. Kulang. Kulang. How to Assuming buundang ako. Di ko kaabol sa pension. Assuming po nga mag-asib ako, ma-elected ba ko, o mag-asib ako na capacity, kompleto na akong 15 years, can I still avail sa pension na tiguang naman ko? I mean, 66 naman ko. Di ba ang balao na 60 years old? Nakulapas naman ko 66. Can that be considered as pension or mabalik? Tanang contribution ko, dili na kamurag, gitawag lang lamsam ba or basta dili pension. Cash payment po ang tawag. Answeran mo, and then I will discuss about the memorandum, yung Okay. security clearance. Sige. Attorney Limbago and then si Branch Manager Leo. Sir, tama po na yung requirements to retire is at least 15 years service and at least 60 years old. Yung limit po natin ng age to be covered by GSIS is 65. Compulsory retirement na po yun. Sa elective officials, exempted po sila doon. Provided walang gap in service. Kumbaga sir, pag yung 9 years mo ay 66 ka na, tapos you run again for another elective position and you won, tuloy-tuloy yun. Kasi hindi naman pinagre-retire ang mga elective officials to run again. So, tutuloy yun. Walang pension. Hanggang sa mag-abot ng 15 years at magkameron ng pension. Kung wala, Kung walang pension. Yung benefit po natin when we separate from the government na with less than 15 years service ay yung cash or termination value ng life insurance policy at saka yung separation benefit which is a cash payment. Tapos, pag may loans, doon po natin ibabawas lahat ng loans. Bunay, usang kang kunsal na situational gapon po ni. Nagkasolve sa mga 10 years o 11 years. Doon ang undang iyang servisyo. Kami kita yung nagpahulay lo, kaya nabot na iyang maximum term of office of 9 years. 3 years. After pagpahulay na 3 years, nibalik na po siya o lansari daw. What will happen sa gap? Meaning, masog ba ito? Or Yes po. wala gitawag og penalty kay naundang ka? Oh. Ay, as to loans, Kaya sir, di naman na continuous na. Di naman continuous because na may gap. Di ba ang balawod is continuous 15 years? hindi po sir. Intermittent pwede po natin. We have the principle of stacking of services. Ang tawag So, namin. continuous, sir. Dudugtong-dugtong natin regardless of the length of gap. Dudugtong-dugtong. Pero provided po sir, yung entry niya to government is hindi pa siya 65. Kaya yung nagpahinga ng 3 years, pagbalik niya 64 and 11 months pa ang edad niya, dudugtong pa rin natin at tuloy-tuloy yun hanggang kung manalo siya for the next 3 terms ulit, magiging 18 years yung meron. There's another situation also na I don't know, executive order ba niya o balaod na ang contribution naman sa SSS mag-consolidated sa GSIS. Yes, sa law. Ako actually, pensioner na ko sa SSS. Dili na qualify, no? Kaya Yes. nakadawat na pension. Yes, oo. Mama na masabtan sa mga membro sa SSS, kaya nang good sila good nga, Isumpay lang. isumpay ng kuno. Ay, makabilay ko na. Kung di naman kapili kayo, nagkaabil naman ka. So we have the RA 7699. The it's a Republic Act, so the portability law. Ang sinasabi doon, pag 60 years old na si member at naging member siya ng SSS at ng GSIS. I-consolidate At siya. itong membership niya sa SSS ay less than 10 years at sa GSIS ay less than 15 years, i-combine po natin yung mga services para mag-qualify to a pension benefit. Pag naka-pension na dito sa SSS, hindi na pwede idudugtong. Hindi na mag-a-apply ang portability law. Whichever is higher. So wala pag yun siya kabil sa pension, but is why mag-continue mo. At hindi siya Kaya mga qualified. na, okay, na-close ang company o retire siya, wala pa siya kabot ng 16. Ni-run siya for office or na-hire siya sa government service, continue na siya.
Kasi, So, mukhang ang 15 years sana. ito sir, ang qualification, yung number of contributions. Kasi meron man tayo Nagyapon mga ng 15 members years. na, 15 years. nagyapon ng 15 years. Kasi meron tayong members sir na kahit na nasa gobyerno, voluntary members ng SSS. So pagka mo qualify at kahit hindi siya nag-claim, pagka meron na siyang 10 years na contribution, hindi na applicable ang portability law. Hindi sa nakapag-claim siya o hindi, kundi ilan ang contributions niya sa SSS. Another case, very important, balik man ako ni sa una, na akong staff na iyaan maestra. Retire siya. Then, mabenta sa suspension. Natingala siya na may deduction sa loan. Nawa mo siya ka-loan sukad. It could be siguro may problema sa GSIS or either gi-forward siyang application. Kauban niya sa trabaho or pinibadi ba siyang pamilya. Kung sa may buhaton niya, dito siya sa GSIS for that matter. Kay di lang siya, murag daghan ng feedback na nadawat na. Pero, sir, beginning 2003, I can confidently say, we can confidently say, na mahirap na mangyari yan because everything is automated. We are using our biometrics and mahirap talaga. We have unique fingerprints. And then this is also protected by a personal identification number. Mahirap yun na makasipyat karon. However, yung mga before the era of the e-card, pwedeng mangyari, it's either, remember yung during the summer 1-month salary loan wherein our HR or LOs have been authorized to claim checks on your behalf. Maraming pwedeng mangyayari. But with the e-card that we are now using, I can confidently say that's remotely impossible good. Ay katungang mga retire, murag na ipanahon na din lang gumunay names, no? Okay. Di may medyo may problema sa GSIS kanito. Okay, kaniat Di lang bayan na ng loans, including benefits, nainana ba? Nagkang yung problema. Karon hirap tayo once. Although we have a case of fishing, remember? Kaya you take care of your e-card. Do not share the PIN with anyone. As much as possible. O ayaw yun i-share kahit sa inyong asawa. Kasi baka ma-share din niya sa kasamahan sa kapitbahay. Nako. Di kadulog sir kung di siya. Dawat na wala ko sukad ka gabuhat, gamutan eh. Ma-share yun na sa lain. Patay. Pwede Pwede mo ma-access na po. online. And So, the pwede thing mo rin ko, di ana lang, sa ito, i-ana sa kiosk. Ibasa ang kiosk, ano eh. Yes, but it Pero pangayo, requires, Atin. no sir, it requires your fingerprint. If it does not match, then Ang it kami will rin not. na kuhaan ko, ano eh. Because when we enroll you, we take your picture, your signature, and your 4 of your fingerprints. Kaya So, di ka it sa, will naman match. butoy kiosk sa kilid sa cultural. Oh, nagdadabon sa karaan na opisina sa DepEd. Ako ang siguro akong staff nga tanawag ko sa ikuan ito na nakuha na ba akong loan, naimpas na magwala. Pero mga siya pin ko, wala ko pin, nalinto, limot ko. Pero nakita niyang record. Ay na, posible na yan. No, ngayon sir, pagka kailangan na, kasi naging issue siya na ang fingerprint kasi dati nire-require when you file for loan. Isa ka, oo. But ngayon sir, it is required before it allows you access to your information. So pagka ganyan, match, saka kanya i-welcome. Tapos you can see your name, your age, your birthday, your loan. Tingnan ako na dito. Tingnan sir, it After has the program. greatly improved. Pero ang advice mo ito change first the identification number. Ayan na ito, correct ang spelling. Because so, kung namati ikaw, kailangan- unahon sa inyo, unawala yung password or PIN, ipakorek sa issuing bank. And then, bisita sa GSIS for the replacement of the card. Labi na itong mga langgos na. Hapit na ba sila mo? So, sir, Mo retire. just
regarding yung allegations of na hindi ako nag-avail ng loan, hanggang ngayon sir, kahit pakita pa namin na ang kagandahan lang ng card, kasi natatrace namin kung paano ka nag-apply. So nakita namin on this day, at this hour, nag-apply ka sa saan na kiosk. O pag meron yan na hindi man siya kiosk kasi hindi nabasa ang fingerprint, so nag-file over the counter, sinascan na yung documents, nandun yung application mo, yung tentative computation, naka-attach na sa monitoring system ng GSIS. Tapos, yung proceeds ng loan, natitrace din namin sa bangko. Kung sinong AAO ang nag-approve, kung nare-require, kailan niya in-approve, kailan ito na-deposito sa account. So, maganda na yung trail. Natitrace na natin. But hindi siya because we have a case now, retirement benefit. Sadly, January bandang bago lang this year lang, nangyari, pinrocess namin ang retirement. Tapos, sinabi niya, nag-text siya sa akin, ma'am, pwede ba cheque? Tinanong niya, pwede po bang cheque ang aking retirement? So, sinagot ko, ma'am, hindi po pwedeng cheque. Saka, tapos na po namin na-post yung claim nyo. So, kumbaga, pumasok na yung pera sa account niya. Dito may nag-fund transfer through GCash, non-transfer. But, so, tinrace namin sa bangko, which is Union Bank, na how come na may nagganyan. Ang sabi ng Union Bank, hindi siya magko-cover ng insurance ng PDIC kasi pag mag-fund transfer ka pala ma'am, merong one-time password, OTP, na binibigay sa cellphone number na nakaregister sa Union Bank. At kailangan mo yon ibalik sa kanya para i-process, ibalik kay Union Bank. Nandun yung ito access. dito, Kaya ma'am, kaya sabi ni Union Bank, hindi namin siya maibalik sa kanya yon kasi the transaction was consented. Natin ang isugo, wala gikuha ng kwarta. So, okay. Question coming from Alimarlo, GM. Yes. You have 2 questions lang ha, we're running out of time. One question lang. Ha? One question na lang, sige. Maraming salamat, Pres. Una, balik ko ang tunod. Ito, una na itong pangutana. How do GSIS presence felt in the jurisdiction? Well, ako, GSIS caters to government employees and therefore ang ilang direct constituents kaning mga all government workers. Now, with the distance and the katawag na to constraints on travel, I think the presence of GSIS can be better felt or mabatigid sa iyang constituencies who are government employees. Pinaagi aning ilang gitawag og desk offices. Nagpasalamat ko nga naagid na kay we can have a direct contact with your clients. And also, usa sila mga programa kining ga-distribute sila og mga kiosk in almost all of the agencies. So I hope we continue with this program kay this is really very good because you can establish a direct contact to your clients at the agencies concerned. Now, ang ako lang hangyo unta, like sa kaning kiosk na naa sa mga agencies, i-monitor sad and if there are kaning damage or guba, ma-repair para at least you can very well saying GSS presence is really felt by its constituents at the agency level. Salamat. Earlier, GM, I made an announcement about the resumption of our service desk in Siocon. That will happen next month. We will be going there, however, the services will be limited muna to comply with the minimum health and safety protocols. But we are sure that we will be resuming already. That will be our first stop, no? And then as far as si Attorney, naubusan na rin ng time, Attorney, if I may, we will be deploying 1 kiosk in Labason very soon. That will be in July. And then there will be 2 other kiosks that will be deployed somewhere, no? Within our area of responsibility. But noted po, meron kaming IT officer who regularly monitors the condition, the status of our kiosk, and we have the AAOs na as our focal person, contact person. But noted, GM. Thank you very much. Okay, final question, Board Member Lee.
Okay, sa SSS, once wala ka sa kumpanya, mag-allow na po sila gawa ito contribution. Hindi ka retirable pa. And to avail of the maximum pension. Sa GSIS, pwede ba mga tabuan na yun, anak? Meaning, ako, last term ako, hindi na kumukuhan, pero I am willing to continue as member of GSIS by contributing whatever amount na i-contribute until such time na mabot ko sa 15 years to avail of the pension or what. Pwede, wala mo na sa GSIS siguro? Yes, wala. Punta na ginano, no? Oo. Sige, noted. Tanaw na to nung sa 56 kung ginalaban niya. But as under 8291 po and all prior laws of the GSIS, nire-require po niya yung service, government service talaga ang basihan, hindi siya premium payments. As to eligibility to a benefit, service talaga ang pinagbabasihan. Pero yung how much would be your benefit, doon na tayo kung magkano lang din ang binabayaran mo ng premium na service. So parang ganun. So basic dyan, nasa trabaho. So if nag-leave without pay, tanggal talaga yan sa kwentada. At hindi rin nire-require na babayaran mo. Na if in case naglawop at may bayad doon, i-refund po yun sa agency. Kasi dapat walang bayad ang mga out of service periods. Okay. Kung, Robin, I will visit GSIS. Ngay ko sa akong madawag na Separation benefit and the termination value of life insurance. Okay, I'm sorry to say, wala na tayo panahon, 5 minutes na lang before wind up our program. And thank you so much, no, nga Dirita, for the very first time, and hopefully not the last time, nga mag-live ta diri sa ato ang GSIS branch office sa Dipolog. We are making history today as it is the 41st anniversary of GSIS. Dayon, kita po, mo change station na po ta sa kapihan sa Dipolog. So next Sunday, ato na tamadungog sa 90.9 Magic FM. Okay? So, sa atong mga bisita karambutaga, we'd like to get their parting words and statements. First, Dr. Manuel Noli Omamalin, sir. Maraming salamat. Ang ako lang ipanawagan ang kadtong mga government employees who contracted COVID, no? Beginning April 2020, they can claim of the COVID-19 benefits basta naalay proof nga naaslay positive RT-PCR test and certificate of quarantine or isolation. Thank you. Okay. Attorney Belen Dimbago, please. Sa tanan namong members and pensioners, ako lang ning ipaabot sa inyo ang kung in kaso na may mga concern sa GSIS, pwede ninyong i-email ni kay maglisod ng tagbiyahe, no, o dili pa po ni allowed mag face-to-face. So you may email your concerns to us to GSIS Dipolog at gsis.gov.ph. Mas maayo ang email kay mas makita ang trail, mabalikan na to siya. Dayon, kung kamo gusto mag-check sa inyong records, please access eGSIS mo. Makita na ninyo. If you have not yet registered, please do so para dili na kinanglan mag-anhi po diri sa MOA or mag-email pa just to check your records. Sa tanan ng mga pensionado nga kinahanglan mag-appear sa ilang birth month, pwede na mo dili mo ari diri sa among opisina, kinahanglan lang magsulat mo sa AMOA or mag-text mo dito sa mga numero nga nakabutang dito para ma-schedule nato ang online appear. Siguraduhan lang nga naa mo Facebook kay dito ra ta mag-video call. Salamat. Thank you so much. And of course, last but not the least, atong branch manager sa GSIS, Dipolog Branch, Engineer Leoncito Manuel. Okay, let me just take this opportunity to thank our stakeholders. Thank you so much for the trust and confidence that you have been giving GSIS Dipolog Branch for the last 41 years. We commit to deliver our deliverables to ensure that you get timely and accurate benefits and enjoy all the privileges that you may be entitled to. And sa akong team Dipolog, Attorney, Doc, and the others who are watching and those who are at home right now,
all of this will not be possible without everyone working together as one, no? And of course, ang atong mga media partner, si BM Lee, who has been with me since my first guesting here, si Sir Soronda, si GM, who I met also in one of my kaning stints dito, si Ma'am Wyatt, and everyone else, no? Thank you so much for celebrating this 41st anniversary of GSIS with us in this historic hosting of Kapihan Live, the longest running radio and television show in Dipolog City. Thank you very much. To God be the glory. Okay, thank you so much. Gikan sa itong panel, GM Alimarlo Dagpin, please. Salamat sa itong mga pinalagag ti paminaw. Of course, may probalo, this will be the last episode nga inyong madungog sa ito ang krimanan sa RMN, DXDR. Mabalhin na kami sa among next nga kaning radio station. But of course, uban ni kami, ayaw kami biyae. Aron daghan kay kitang masayran, kabahin sa mga kalambuan, hitabo sa atong palibot. Thank you so much, GM Alimarlo Dagpin. Edgar Saranda, please. Thank you very much and happy Mother's Day. Next Sunday po, dito na ito sa 90.3 Magic FM. 90.9. Okay, Arcas, please. Happy Mother's Day and a blessed Sunday, everyone. Okay. And last but not the least, Board Member Willie. Pre-Bursary, GSIS, sa mga naminaw, social distancing, face mask, face shield, o pangugasan kanunay. Kay lalim na itong kontra, di natin makita. May buntag. Okay. Thank you so much. Ako rin pasalamatan si Dr. Esmeralda Nadella, ang ato ang hospital administrator sa Zamboanga del Norte Medical Center. Siya po apil sa ato ang provincial IATF, si Romel Hamolod, no, ang ato ang nurse sa PHO. Kini sila mo grabe jud kayo ang ilang karon burden karon abyan ng pandemic, no. So ato lang auhagon ato mga kaisunan, ato mga suki sa atong Kapihan sa Dipolog, please wear your face mask always, especially going outside. Musunod sa mga business establishments, mga offices, wear your face shield and ready your Q-pass para makasulod mo sa mga business establishments at mga government offices also. And maintain physical distancing. Okay. To God be all the glory. Thank you, Lord, for the gift of life. O kini ato karon nga Kapihan sa Dipolog Live diri sa GSIS Dipolog Branch Office through Engineer Leoncito Manuel. And of course, salamat sa ato ang technician diri atong crew, Silbert Adetico Dondoyano, sa ato ang social media platforms. Dito sa ato ang station to dito si Danny Luod, si Edgar Dagumo, ang station manager sa IMN DXDR ug IFM, tapos diri si Tax Ilumba. So, salamat kayo, Lord, sa atong 40 years nga panag-uban sa ato ang RMN, DXDR ug IFM. Next Sunday, manamilit kita, mubalhin kita bagong station, 90.9 Magic FM, pinagi kang station manager Arnel Kuong. So, kini si Edward Mahintito mo yung regular anchor no sa Kapihan sa Dipolog. Mayon kaninyo, happy Sunday, happy Mother's Day. God bless us all. Studio, take it away. Picture, photo ops. Sige. Kan sa ECT building. ECT building at bang sa traders tapit, no? Taas. May lunch dito, may lunch sa Ariana. Picture please. Dali, picture. Picture ka dali, Tax. Tax, Silbert, dali mo. Iba na ang ating tarpaulin. Oo, wala na, di naman ho. Kanila eh. Oo. Tapos mag-picture sa akin. Sige na, photo ops sa Wyatt, dali na, dali. Dali na. Doc, dali mo. Maana siya, ana, para makuan. Sige. Dari, Doc, napayo sa dekat chair, pwede pa. Oo, ana.
Ana, okay. Sige. Tayo kayo upo lang. Upo lang, diha. Dende ano may tayo. Sige. Thank you kayo, GM. Halidok, daridok. Oh, Lisa, sige. para makita Aman si Tax. Ito. Oh, sige. Balance na ta. Limarlo. Dili Chard, dili speakers. Para mabalance. Okay, sige. Ana, okay. Oh. Oo, sige. Siya ang ating Para mabalance, okay. kalami sa atong lunch. Si Richard is the one in charge niya. Smile. Yung cellphone ko. Oh. Kay Facebook yun. Oh, sige. Karoon ang cellphone ni manager kay pampugi-puwig pera. Mao dyan. Performer ba sila sa JPAL? Ang pangutana, palautang dahil taga sa mga del Norte. Oh. Di dyan, palautang dyan. Lagi. I'm sorry ha.